Sa video na ito ay ibinahagi namin ang mensahe ng Our Lady kay Father Oliveira at sa Great Tribulation of 2023. Si Father Oliveira ng Rio Grande do Sul sa Timog Brazil ay tumatanggap umano ng mga mensahe at mga pangitain mula sa Diyos sa loob ng ilang taon. Hindi si Father Oliveira ang tunay niyang pangalan. Pinipili niyang manatiling hindi nagpapakilala. Ang kanyang katanyagan ay tila kumalat sa mundo pagkatapos nagkatotoo ang kanyang pangitain noong March 12, 2020 tungkol sa pagkamatay ni Pope Benedict na magaganap sa 2022 ay natupad. Namatay si Benedict noong Disyembre 31, 2022. Ang mga mas bago umanong mensahe ni Father Oliveira ay napakadetalyado at gayon din ang mga panukalang timeline, kaya hinihimok namin ang mga manonood na patuloy na mag-ingat at tamang pagkaunawa. Kung iisipin ang kung minsan ay kondisyonal na katangian ng propesya at, syempre, ang tanong tungkol sa validity na nananatiling open. Ang kanyang opisyal na tagapagsalita na responsable sa pagpapakalat ng kanyang messages ang Brazilian na si Lucas Gelasio na nagsabi na ang locutions ni Father Oliveira ay malapit nang matapos at na siya ay itatalaga sa bagong misyon. Dahil si Father Oliveira nananatiling hindi nagpapakilala, hindi namin magagawang magbigay ng anumang karagdagang impormasyon sa kung may kasamang mystical phenomena tulad ng mga stigmata, ecstasies at iba pa na bagaman hindi definitive sa pagpapatunay ng pagiging tunay ng mga umano'y mensahe ay maaaring makatulong sa kanilang pangkalahatang pag-unawa. Ang mensahe ng Mahal na Birhen kay Padre Oliveira noong Hunyo 17, 2023 ay susunod dito. Pinakamamahal na anak, makinig kang mabuti. Sa Oktubre ng taong ito, magsisimula ang isang panahon ng malaking kapighatian na inihayag ko noong nasa France, Portugal at Spain ako. Sa tatlong pagkakataong ito, nagsalita ako tungkol sa dahilan ng mga kapighatiang ito, maging handa, higit sa lahat sa espiritual. Dahil ang kaganapang ito ay hindi gagawa ng ingay, kundi unti-unti at ikakalat dahan-dahan sa buong mundo. Ang digmaang nagsimula ay dadami, tulad ng nakita mo na. Magkakaroon ng tagtuyot, malakas na bagyo at lindol sa maraming lugar sa mundo. Ngunit tulad ng sinabi ng aking banal na anak, kapag naririnig ninyo ang mga ito, huwag matakot. Laging gamitin ang mahimalang medalya mula ngayon at ipamahagi mo rin ang medalya sa iyong parokya. Hindi lang sakit ang magiging pasakit na kasamaan na lalaganap, ang espiritual na kasamaan ay magiging mas masahol pa. Ang sakit ay gayunpaman ay magiging isang malaking paghihirap. Ilagay ang medalya ng Saint Benedict sa pinto at huwag kalimutang gamitin ang aking scapular. Gumamit ng mga blessed candles, langis at tubig. Magtiwala sa paggamit ng Oil of Good Samaritan, blessed ito at gamitin. Manatili sa state of grace dahil ang mga demonyo ay nagplano ng matinding tukso para sa mga tao lalo na laban sa mga pari. Ipanalangin mo sila at ipagdasal mo rin ang sarili mo bilang pari ka. Laging tandaan kung sino ka. Ipagdasal din ang inyong bishop at ang lahat ng bishop. Ipanalangin ng labis ang Santo Papa, mag-ayuno at magsakripisyo para sa kanya. Ako, ang inyong ina at reyna, makakasama ko ang lahat ng nagtiwala sa aking pangangalaga at hindi ko iiwan ang sinuman sa aking mga anak. Tulad ng ipinangako ko ng maraming beses, ang oras na ito ay bahagi ng sinabi ko sa aking ikatlong lihim sa Fatima. Sa Oktubre 13, bibigyan kita ng tanda gaya ng hinihiling mo sa akin, kaya nga ipinakita ko sa iyo ang petsang ito. Natanggap ko mula sa Diyos ang misyon na bantayan, kasama ang mga banal na anghel ng Panginoon, ay inilagay sa aking paglilingkod lahat ng mga taong ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa akin. Magkakaroon ng malaking pagkawasak mula sa Russia na pinamunuan ng dragon mula sa impyerno. Ito ay makakapinsala sa buong mundo. Ngunit huwag matakot. Ito ang tamang panahon para sa kabanalan. Tandaan na ang mga dakilang banal ay umusbong sa panahon ng matinding kadiliman. Ang mga panahon ng kapighatian, lalo na ang isang ito, ay hindi dapat harapin ng may takot at kaduwagan, ngunit ng may pagmamahal at katapangan. Nakikita mo, anak ko, ito ang dahilan kung bakit kita tinawag sa oras na ito, upang maalala mo at ipahayag na ang tamang panahon para sa kabanalan ay ngayon, hindi bukas kundi ngayon. Eucharistic adoration ang iyong sandigan at ang banal na rosaryo ang kadena ng angkla na iyon. Pagsamba sa Eucharistia, mabubuting gawa at sakripisyo, kaisa ng banal na rosaryo ay maaaring magbago sa lahat ng mga propesiya. Huwag kalimutan ito, pagsamba at ang banal na rosaryo. Gawin ang penitensya, mag-alay ng mga hain para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at ang pananatiling banal ng mga pari. Tandaan na alam ng Panginoon ang lahat at siya ang may utos ng lahat. Hindi magtatagal darating ang tagumpay ng aking pusong walang dungis. Manatiling tapat sa panahong ito ng pagdadalisay, magtiwala sa tulong ng iyong guardian angel. Ang panahon para sa mga santo ay ngayon. Manalangin, mahal na anak, manalangin at magbantay, tulad ng tawag ko sa iyo ngayon.
magdasal at magbantay. Ibinigay sa atin ng mahal na birhen ang quotation mula sa Ecclesiasticus, Sirach 18:7-14, kung saan dapat itong imuni-muni. Kapag natapos ang mga mortal, nagsisimula pa lang sila. At kapag tumigil sila, ay nalilito pa rin sila. Ano ang mga mortal? Ano ang halaga ng mga ito? Ano ang mabuti sa kanila? At ano ang masama? Ang bilang ng kanilang mga araw ay tila mahaba kung ito ay umabot sa 100 taon. Tulad ng isang patak ng tubig mula sa dagat at isang butil ng buhangin, gayon din ang ilang taon na ito sa mga araw ng walang hanggan. Kaya naman matyaga ang Panginoon sa kanila at ibinubuhos ang kanyang awa sa kanila. Nakikita at nauunawaan niya na ang kanilang kamatayan ay kaawa-awa, kaya lalo niyang pinatatawad sila. Ang kanilang habag ay para sa kanilang kapwa, ngunit ang habag ng Panginoon ay umaabot sa lahat ng tao. Pagpaalala, pagsaway, pagtuturo, at pagbabalik loob bilang pastol ng kanyang kawan. Naaawa siya sa mga taong tumatanggap ng kanyang disiplina na sabik sa kanyang mga tuntunin. Salamat sa pagsuporta sa channel ko, naway pagpalain at ingatan kayo ng Diyos. Mahal na Birhen Reyna ng Kapayapaan, ipagdasal mo kami.